Nagdadalamhati rin ang mga kaanak ng dalawang kababayan nating nasawi sa gyera sa Israel. Ang gusto nila, maiuwi agad ang mga OFW. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Wala na po siya. Hindi ko na po siya mayaka. Hindi ko na po siya mahalikan. Kung uuwi po siya ng abo na lang, paano ko po siya mahayayakap? Sabi nga, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak, hindi masusukat ng anumang bagay. Kaya si Aling Lilina, dobleng sakit ang dalamhati sa pagkawala ng kanyang anak na si Paul Vincent. Isa sa mga pumanaw na Pilipino sa gyera sa Israel. Ang hindi ko lang po masukat isipin kung paano po nila nagawang ganyanin ang anak ko. Dahil napakabait po niya ang bata. Napakabait po niya. Wala pong katulad. Si Paul, sandigan ng pamilya bilang isang breadwinner. Pero ang hindi malilimutan ng kanyang nanay, ang pagiging malambing niya. Pagka po kasi nagbibideo kami, pagka magpapaalam na po siya, sige na Paul, love madami, love mama, ganyan po siya, araw-araw po yan. Isa sa linggo lang, bisan lang po siya, hindi tatawag. Ganyan po talaga kami dalawa. Kahit po siya, love ma, sabi po niya sa akin. Ngayon po wala na magsasabi sa akin ng ganyan. Wala na po siya. Mahigit 4 na taon ng caregiver si Paul. Nakadestino siya sa matandang pasyenteng may sakit sa Kibbutz Be'eri na isa sa mga pinakaunang inatake ng grupong Hamas noong Sabado. Walang nakakaalam sa mga huling sandali ni Paul, pero paniwala ng kanyang ama, naging maaasahan pa rin ang anak hanggang sa huli. Para sa akin po, ang ginawa niya, kaya siya namatay, ay pinagtanggol niya yung mga amo niya sa mga terorista. Ngayon, hindi na matutuloy ang pag-uwi ni Paul sa Disyembre gamit ang iniregalong tiket ng amo niya. Hindi na rin niya makikita ang panganay na isisilang pa lang ng kanyang misis sa Nobyembre. Para kaming naputulan ng paa na hindi namin alam kung anong mangyayari sa mga darating na araw. Binabalot din ng pangungulila ang pamilya ni Angeline na isa pang caregiver na namatay sa pag-atake ng Hamas. Napakasakit. Hindi ko matanggap. Kahit na sino magulang, hindi niya matatanggap na mawawalan siya ng anak. Si Nanay Erlinda, nakausap pa ang anak na nangangamba sa gulo roon noong October 6. Ngunit kinabukasan, hindi na siya makontakt. 3 araw matapos ang huling pag-uusap nila, nakumpirma ang pagpanaw ni Angeline na pinagbabaril habang nasa bomb shelter kasama ang kanyang amo. Ang kabayanihan ni Angeline ikinuwento ni Jerusalem Deputy Mayor Fleur Hassan Nahum sa isang tweet. Aniya, hindi umalis si Angeline sa tabi ng inaalaga ang Israeli kahit pwede naman siyang lumikas. Isa raw yung hindi mailarawang karangalan sa harap ng kasamaan. Si Angeline, kakakasal lang sa kanyang mister nung nakaraang taon. Hiling ng pamilya, maiuwi agad ang labi niya sa bansa. Ang gusto kong mangyari, maiuwi agad yung anak mo. Yan ang balita ko. Sandra Aguinaldo ng GMA Integrated News.